Sa mundong ito ay sinasabi at narinig natin palagi na matira, matibay. Ang matibay ay matitira. Kaya the big question is, matibay ka ba? Pakitanong nga yung katabi mo, matibay ka ba? At naniniwala po ako na gagawin lahat ang Diyos, ibibigay lahat ng Diyos para tayo ay maging matibay. Sapagkat gustong-gusto ng Diyos na makamit natin yung inihanda niya sa bawat isa sa atin. Naniniwala ako na ang Panginoon ay buong tapat na hindi niya tayo pababayaan at iiw. Ay, nakita ko si Ate Sol. God bless you, Ate Sol. Gagawin ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat para maging matibay tayo. Kaya nga, makikita natin ang krus na laging nagpapaalaala. Kung naibigay ng Diyos ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak, hindi pa kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay para ikaw ay tumibay at magtagumpay? Kaya kapatid, ang mensaheng ito ay matulungan nawa tayo kung papaano tayo magiging matibay sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. So ang ating pong title for this afternoon ay Mapalad ang Matatag. So naniniwala ko ang ibang salita ng matibay ay matatag. At tayo po'y tumayo, basahin po natin ang Santiago, Kabanatang 1, talatang 12. Are you ready to read, brothers and sisters? Yes. Mahina. Are you ready to read? Yes. Yan. Okay, ready, go. Mapalad Yes, Lord. Sa oras na ito, tulungan kami ng Holy Spirit na maging matatag, matibay, hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo kami na sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan namin, ng mga problemang kinakaharap namin, Panginoon, huwag kaming matinag. Maging matibay kami, maging matatag kami, hanggang sa makita namin ang katuparan ng mabuting gawaing sinimulan mo sa amin. Salamat po sa kasapatan ng iyong biyaya. Kami ay magiging matatag. Kami ay magiging mapalad. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Napakaganda po ng simula. Ang sabi diyan, mapalad ang mga taong nananatiling matatag, sapagkat sila ay may tatanggaping gantimpala, buhay na walang hanggan. Sa ibang translation, hindi lang buhay na walang hanggan, kundi putong ng buhay. At naniniwala ako, yung crown of life na yan, hindi lamang yan yung buhay na walang hanggan, kundi isang kasiyasiyang buhay na punong-puno ng biyaya ng Diyos. At yan po ay matatanggap ng mga taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil kapag sila ay napagtiisan nila at napagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga kalagayang mahihirap, tapat ang Diyos, tatanggapin natin ang pangako. Alam niyo po, sa buong mundo, may isang grupo lang ng tao. Sabihin niyo, isang grupo na talagang inaasahan at tiyak magiging matatag. Hindi po ang basta matatalino. Hindi po yung mayayaman. Hindi po yung malalakas. Alam niyo po kung sino ang grupo na ito? Nasa Unang Juan chapter 5 verses 4 to 5.
sapagkat ang bawat anak ng Diyos, sino po ang anak ng Diyos? Ayan, ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ito po yung mga grupo na magtatagumpay, yung mga taong sumasampalataya, yung mga tao na sa kanilang pagsampalataya ay nagiging anak ng Diyos. Kaya kapatid, siguraduhin natin, tayo'y mga tunay na sumasampalataya. Alam nyo, ang sabi po dyan, magtatagumpay, nagtatagumpay. Napakasarap po ng nagtatagumpay. Amen? Pero hindi madali ang magtagumpay. Nangangailangan to ng tibay ng dibdib. Kabugin nga po natin ang ating mga dibdib. Hindi ba magigibayan? Tulad ngayon, meron po ba kayong pinagdadaanan? Meron po ba kayong kinakaharap? Si Brother Noel, nagtagumpay po siya sa matinding pinagdaanan. Ilang araw kang di nakalakad, Brother Noel? 4 na araw? Ang hirap ng kanyang pinagdaanan, nalumpos siya ng 4 na araw. Naranasan ko yan, Brother Noel, talagang hindi madali yan. Pagbangon sa kama, pagpunta sa CR, iinom ka lang ng tubig, ang hirap-hirap. Pero kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon, sinisigurado ng Diyos kapag ikaw ay anak niya at sumasampalataya sa Kanya, nakalaang kang magtagumpay. May mga kabiguan, may mga kasawian, di na mawawala sa mundo yan. Kahapon lang, alam nyo ba yung balita? Kung gano'n na kamahal ang sibuyas. Ayan na. Nagmahal na naman. Magkano na ang sibuyas ngayon? Hulaan nyo. 170 kilo. Kayo, inong hula nyo? How much is a kilo of, ano ba ang sibuyas? Onion. 200 na. Marami ngayon nagtitinda ng kainan. Iniiwasan na nila ang lutong maraming sibuyas. Lugi. Kaya hindi lang yan, maraming magmamahal. Tataas ang bilihin. Pero sa mga matitibay ang pananampalataya, naniniwala siya, tataas din ang tulong at biyaya ng Diyos sa mga nananampalataya. Paano mo pagkakasyahin ng budget? Paano mo sasabihin kay boss, Boss, dagdagan mo na yung sweldo ko, boss. At ang isasagot ni boss ay, wala pa. Tiis-tiis pa. Mga kapatid, kung sa tao magkukulang ang tulong sa atin, ang Diyos hindi makakalimot, tulungan tayo. The question is, gaano katibay? Ang tibay ng buhay ay nasa tibay ng pananampalataya. Gaano mo katibay pinanghahawakan ang iyong pinaniniwalaan? Yan ba ay talaga bang pinaniniwalaan mo ng sagad sa buto na kahit anong mangyari, hindi ka bibitiw? Hindi ka tatalikod? Dahil alam mo, tapat yung nangako? Naalala ko habang nagme-meditate ako ng Word of God, pagdating sa tibay at tatag. Yung pinsang kong si Laika, pagkatapos niyang kumuha ng course na education teacher, kumuha siya ng board exam. Binigay niya ang best niya, talagang nagsikap siya, nagpagod siya, at dumating ang araw, excited siya, kumuha siya ng exam, may positive outlook. Paglabas ng resulta, alam nyo, bagsak si Laika. Si Laika po ay mananampalataya, taga Bulacan. Hindi siya sumuko. Sapagkat ang sumusuko ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Huwag ka susuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka susuko.
Ang sagot ng mga nag-21 days, ano? Fight! Ayan, hindi 555, ba yun? Fight. Kumuha na naman siya. Hindi siya susuko, kumuha na naman siya. Ano nangyari? Bagsak na naman. Ang bihira. Alam niyo ba ang sakit bumagsak? Ang sakit mabigo? At kung mahina-hina ang dibdib mo, susuko. Hindi siya! Kumuha na naman siya! Nagsikap na naman, nag-review na naman, at naggawa na naman. Bagsak na naman! Ano ba yan? Sumuko ka na! Nung kinukwento niya sa akin yon, parang akong sumusuko. Parang ako yung nahihirapan sa pinagdadaanan niya. Hindi! Kumuha na naman! Bagsak na naman! Ano ba yan? Tumayo uli siya, kumuha na naman, nagsunog na naman ang kilay. Bagsak na naman! Pang-ilan na yon? Panlima na. Hanggang ikapito, bagsak siya. Pwede mo nang isipin, hindi talaga to para sa akin. Ang magandang buhay ay hindi para sa akin. Ang magandang bahay ay hindi para sa akin. Ang magandang trabaho, ang makapag-abroad, hindi para sa akin. Ang kalusugan, ang kagalingan ay hindi para sa... Ba't mo nasasabi yan? Ang tagal ko nang inaantay hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad ang mga bagay na aking inaasahan. Hindi yan para sa akin! Kapatid, tingnan mo tong kapatiran nating taga-Bulacan. Pero nung ikasyam na pagkuha, pumasa si Laika. At siya ngayon ay licensed teacher na. Sa ngayon po, matagumpay po siyang negosyante sa Norsagaray, Bulacan. Alam nyo, ang tibay ng buhay, gaano mo katibay, pinanghahawakan ang iyong pinaniniwalaan, ang iyong pananalig. Pareho ba ang paniniwala at pagtitiwala? Parehas ba yan? Anong kaibahan yan? Pwedeng naniniwala, pero hindi nagtitiwala. Naniniwala ba kayo doon? Tayong lahat naniniwalang si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala tayong sa kanyang pagkatao, namatay siya sa krus, nalibing at muling nabuhay. Lahat po tayo sumasampalataya. Ang tanong, parehas kung tayo ba ay naniniwala, automatic ba nagtitiwala tayo? Pwede kasi naniniwala tayo, pero posible hindi tayo nagtitiwala. Sapagkat yung nagtitiwala, patay kung patay, hindi siya bibitaw sa kanyang pinaniniwalaan. Na iba niya nakikita na nangyayari, pero hindi siya sumusuko. Sabi ko kay Laika, ba't di ka sumusuko? Sabi niya sa akin, Tito, itong gusto kong tandaan nyo, wala sa bokabularyo ko ang sumuko. Namangha ako. Dahil binura ko na yan sa diksyonary ko. Dahil naniniwala ako. Alam nyo, paano kung bumagsak ka ulit doon sa ikawaloy ka siya? Tito Ruel, hindi ako titigil. Kahit 100 beses pa akong kumuha. Grabe itong batang to, napaganyan ako. Paganyan talaga ako. Kahit daw 10, 20, hindi siya titigil. Dahil naniniwala siya, tapat ang Diyos na nangako. Hallelujah. Nung bumagsak ako sa visa sa US, parang ayoko nang kumuha. Daldal ako ng daldal na nag-a-apply ako ng visa kasama ang nanay ko. Yung nanay ko hindi na halos nagsasalita kasi nalilimutan niya. Pati birthday niya, hindi niya na matandaan. Ako naman, confident ako. Ako ang salita ng salita. Ang resulta ako bagsak. Siya pasado. Parang nadala ako. Sabi ko, hindi mababait ang mga puti, ang mga Amerikano. Ang galang-galang ko pa naman sumagot. Ang galang-galang ko pa naman magpaliwanag. Tapos yung nanay ko hindi nagpapaliwanag. When is your birthday? Sabi nanay ko, Papa. Kung nagsabi, tapos ngayon sabi, this time around, may sumagot ng ticket, kaya lang wala akong visa.
Sabi ko, anong gagawin ko, Lord? Parang may phobia na ako. Bumagsak na naman ako. Mahina yung dibdib ko. Pero alam nyo, kasama ko si Cynthia. Sabi ng Lord sa akin, takot ka. Hayaan mo yung wife mo na lang ang magsalita na magsalita. Ang ginawa ko, sige Lord, pag siya ang salita na salita, ako ang papasa, siya ang babagsak. Parang katulad sa nanay ko. Pero hindi ganun nangyari. Nung kinakausap na kami, ang daming tanong din, mga 10 tanong, gustong-gusto ko magsalita, kaya lang napipigilan ako. Pero siya nang salita na, sige, niyaan ko na siya. Praise be to God! Pasado kami pareho. At 10 years pa ang binigay sa amin. Na siya ang salita ng salita. Ako, naandun lang, tahimik lang ako. Pag ganun-ganun ako, innocenting looking na tao ako. Ganun. Pasado. Alam nyo mga kapatid, hanggang saan mo kayang hawakan ang pananampalataya mo? Pag ikaw ba ay malaki ang problema mo, magsisimba ka pa ba? Pag ikaw ba ay wala ng kapera-pera, magdadasal ka pa ba? Kapag ikaw ba ay inaaway-away, magbabasa ka pa ba ng Bible? Gaano mo katibay pinanghahawakan ang iyong paniniwala sa Diyos? Balikan ko ang kaibahan ng paniniwala at pagtitiwala ay yung mga nagtitiwala sa puso. Yung naniniwala, maaring sa nguso. Okay? Katulad, ang naalala ko ng kaibahan niyan ay yung sa isang parang circus. Nakapunta na ba kayo sa perya? Ngayon may tatawid sa lambre. Naniniwala ba kayo kaya kong tumawid mula doon sa dulo hanggang sa kabilang doon? Oh, palakpakan yung mga tao. Naniniwala kami, kaya nyo. Nakatawid. Naniniwala ba kayo na kaya kong bumalik na may buhat na silya? Oh, naniniwala kami. So nakabalik yung nagsisirkus, may buhat na silya. Nakatawid. Anong problema? Naniniwala ba kayo makakabalik ulit ako sa dulo, buhat ang silya? Oh, naniniwala kami. Sino naman ang nagtitiwala? Uupo dito sa silyang nasa ulo ko at tatawid ako sa kabila. Halos wala na. Bakit? Bakit sa palagay nyo? Natatakot baka mahulog, maaksidente, mamatay. Kung hindi sangkot ang buhay, maniniwala ako. Pero iba kapag involved na ang buhay ko. Iisa lang ang buhay ko, kailangan ko itong i-preserve, kailangan ko itong proteksyonan, kailangan ko itong pangalagaan. Iba na pag ang buhay ang nakataya. Sino ang naniniwala? Sabi niya, makakatawid uli ako, may silya sa ulo ko. Pero sino ang nagtitiwalang uupo sa silya at makakabalik ako sa dulo? Wala! Bakit? Nakataya na ang buhay. Kapatid, handa mo bang itaya ang buhay mo, ang buhay natin, doon sa pinaniniwalaan mo? Darating at darating ang oras, mga kapatid, na tayo ay malalagay sa sitwasyon. Yung bang pinaniniwalaan mo ay pinagtitiwalaan mo? Handa mo bang itaya ang buhay mo sa paniniwalang si Jesus ay totoo at tapat sa pangako, hindi niya tayo iiwan at pababayaan? Natatapusin niya ang mabuting gawaing sinimulan niya. Ang sino mang tatawag sa kanya ay maliligtas. Ang sino mang nagtitiwala ay hindi mapapahiya. Sino ang maniniwala at nagtitiwala sa mga salita ng Diyos? Na kahit marami akong problema, sisimba ako. Na kahit marami akong sitwasyon, magdadasal pa rin ako sa Diyos na buhay. At mapalad ng mga nagtitiwala sapagkat sigurado tatanggap sila ng gantimpala. Palakpakan natin ang Panginoon.
Meron po sa Genesis 41, verse 52, sa The Message. Si Joseph po ay dumanas ng matinding kadalamhatian sa bayan ng Egypt. Siya po ay ibinenta doon, siya po ay nakulong doon ng marami ring taon. Siya po ay nakaranas ng matinding kalungkutan at kadalamhatian. Pero nagpatuloy po siya sa maniniwala at pagtitiwala na mabuti ang Diyos. Is God good? God is good all the time. All the time. So kahit pangit ang sitwasyon, mabuti ang sitwasyon, mabuti ang Diyos. Alam niyo ba, sabi dito ni Joseph, siya ay nagkaroon ng anak. Ang pinangalan niya ay Ephraim. Ito ay matapos niyang maipaliwanag ang hari, ang problema ng hari, ang panaginip, na walang makapagpaliwanag. Ang Diyos lamang daw ang nakakapagpaliwanag, at ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay na kay Joseph, naipaliwanag ni Joseph, at siya ay na-promote. At sa kanyang promotion, binigyan siya ng instant bahay, instant sasakyan, instant asawa. From prison to palace. Ipinatawag siya sa bilangguan, mga 2 taon siyang mahigit nakakulong, at pagkatapos pinatawag siya na ipaliwanag niya ang panaginip, natuwa ang hari, ginawa siyang, Prime Minister, or pinaka-pangalawang mataas na opisyal sa buong Ehipto. Pangalawa sa pinakamataas. At sa katuwaan niya, ang ipinangalan niya sa kanyang pangalawang anak ay Ephraim, nang ibig sabihin ay, God has prospered me in the land of my sorrow. Sa ibang version, his second son was named Ephraim. Sa naman to? Ibang version to. Which means, God has made me a success in the land where I suffered. Kapatid, pwede pala tayong maging mabunga, maging matagumpay, kahit anong kalagayan natin, kahit anong sitwasyon. Sabi rin sa Tagalog, at ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain na aking pagdadalamhati. Doon siya pinalago, doon siya pinagtagumpay, doon siya binigyan ng double prosperity sa land of sorrow, sa land of suffering. May tanong ako, anong halaman ang malago at patuloy na lumalago sa tuyong-tuyong lupa? Anong halaman yan o anong puno? Kahit hindi mo diligan, patuloy siyang lumalago. Cactus. Very good. May isa pa. Alam nyo kung ano pa yon? Ginagamit pampaganda. At yun, aloe vera. Isipin mo, pampaganda ay galing pala sa isang kalagayan, sa isang sitwasyon na hindi masyadong matubig, tuyo. Pero sila ay patuloy na lumago. Kapatid, hindi aksidente kung dinadala tayo ng Diyos sa iba't ibang kalagayan sa isang sitwasyon. Hindi para tayo ay masira, kundi para tayo ay tulungan ng Panginoon tumibay sa ating pagtitiwala. Hayaan mo, kapatid, na sa kabila ng iyong sitwasyon, ang number 1 mong pinakadapat pangahawakan, tapat ang Diyos. Hindi siya nang iiwan o nang bibitin sa ere. Sa Bible, mula Genesis at Revelation, wala pa siyang binigo. Wala pa siyang ipinahiya. At ang Diyos na yan, hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon, at siya pa rin ang Diyos sa darating na panahon. Isang matapat
at makapangyarihan at mabuting Diyos na buhay. Amen? Ang tanong lang ay, sa Mateo, pero nang mapansin niyang si Pedro po lumalakad sa tubig, nabasa niyo po ba yon? Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Kapatid, kung nananampalataya ka sa Jesus ang Panginoon, napakaganda niyan. Napakabuti niyan. Pero pag yan hindi lumago, may possibility, lumubog ka sa problema. Lumubog ka sa sitwasyon. At ang panalangin ko, isa man sa atin dito, walang lulubog, walang mawawala. Every Sunday, magkakasama tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Ang panalangin ko, lahat tayo lumalago sa matibay na pananampalataya. Ang tanong lang, gaano kaliit kaya ang pananampalataya ni Pedro dito? Hulaan nyo, gaano kaliit? Ang sabi diyan ng Panginoon, kaya si Pedro ay natakot, nadaig, at siya ay lumulubog dahil ang pinakadahilan ay na ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlang? Gaano kaliit? Tingin nyo. Eto, ganito kaliit. Nilapitan ni Jesus sa mga tagasunod niya at ginising, Guro, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon. Tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos tinanong ni Jesus sa mga tagasunod niya, nasaan? Pag tayo nasa isang sitwasyon, nasa mabigat na sitwasyon, ang unang hinahanap ng Panginoon ay yung pananampalataya. Sa gitna ng sitwasyon, para makakilos ang Diyos at maranasan natin ang tulong at hiwala niya, kailangan muna siyang makakita ng pananampalataya. Sa pagkakataong ito, tinanong sila ng Panginoon, nasaan? Ngayon, tingnan nyo ha, nung una, kay liit. Gaano kaliit? Halos hindi makita sa liit. Alam niyo yung butil ng mustasa? Pinakamaliit yon, yung butil na yon, na seed na yon. Pero pag yon natanim at lumago, pinakamalaki yon na halaman, na puno, pati mga ibon, mamugad ang mga ibon doon. Maliit yon. Pero yung sa kanila, mas maliit pa. To the point, hindi na makita. Ang gusto ng Panginoon kapag tayo ay nasa isang sitwasyon, walang pera, may sakit, at dumadanas ng pressure, gustong-gusto ng Panginoon makakita ng pananampalataya. Sinliit man lang ng butil, makakakilo siya. Paano yon? Alam nyo, hindi ko na naisama dito Merong mga magkakaibigan, 4. At itong magkakaibigan na to, na 4, may kaibigan silang paralitiko. Gustong-gusto nilang gumaling yung kaibigan nila. Kaya lang, paralitiko, hindi na makalakad. Ang ginawa nila, nagkaisa sila. Siguro, tropa-tropa sila. Dali natin yung kaibigan natin kay Lord Jesus. Di binuhat nila. Pagdating nila doon sa lugar na kung saan nagtuturo ang Panginoong Hesus, nakita nila punong-puno ng tao at wala nang daanan para makalapit sila sa Panginoong Hesus. Anong ginawa nila? Umuwi ba sila? Uwi na lang tayo. Hindi natin mailalapit yung kaibigan natin Kasi ang daming tao. Sa ibang araw na lang. Hindi! Ang ginawa nila, alam nyo, umisip sila ng paraan.
Alam nyo, talagang pinakapunto dito, ang pinakapunto talaga dito, puso. Yung bang puso natin puno ng pag-aalinlangan o puno ng pananampalataya? Ang sabi sa Proverbs, guard your heart above all else, for it determines, it decides the course of your life. Kapag ang puso natin ay puno ng takot, pag-aalinlangan, kahit maliit o malaki ang problema, matatalo tayo. Ang puso ang nagpapasya kung magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo o kasi ang response natin sa mga sitwasyon, yung lagay ng puso, yung kondisyon ng puso. Kamusta ang puso natin? Puno ba ito ng salita ng Diyos? Puno ba ito ng pananampalataya? O puno ito ng mga balita ng mga kapaligiran? Ano ang laman ng puso natin? Kasi kung ano ang laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo yan. At ang sasabihin mo, kung anong imposible sa tao, posible sa Diyos na buhay. Bumabalong sa puso mo ang pananampalataya. Na kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan, fight, fight, fight! Sapagkat pinanghahawakan mo, tapat ang Diyos. Mga kapatid, sa harapan ng mga sitwasyon, ang una talagang nagre-react, puso. Kaya mga kapatid, lagi po namin kayong ini-encourage. Talagang magbasa po tayo ng Word of God. Walang makakapagpalakas sa atin sa mundong ito, kundi salita ng Diyos. Wala pong makakapagpasigla sa atin, walang makakatulong. Hindi salita ng matalinong tao, hindi salita ng magagaling na professor ang makakapagbigay sa atin ng katiyakan, kundi salita ng Diyos na buhay. Amen and amen. Ngayon, ang sabi diyan, bantayan mo ang iyong puso. Kilala niyo si Jaworski? Nung nabubuhay yon, huwag kang magpapabantay kay Jaworski. Kapag ikaw ay binantayan ni Jaworski, ay talagang mapipikong ka sa higpit niyang magbantay. At si Jaworski nananakit. Isa sa mga sinaktan niya, si Lastimosa. Si Lastimosa, bagong basketballista yon, napakagaling. Nalulusutan siya. Kaya nung isang beses na tinignan niya yung referee kung nakabantay, nakita niya yung referee, hindi nakatingin sa kanila. Inapercut. Ginanon yung tiyan. Si Lastimosa higa ngayon sa sahig. Hindi nga nakita ng referee, nakita naman ng camera. Kaya ni-replay, aminado siya, foul nga siya. Kapatid, paano mo babantayan ang puso mo? Sabi diyan, above, pag sinabing above all else, ano ibig sabihin niyan? Higit sa lahat. Bantayan mo ang puso mo kasi yan ang nagpapasya ng tatakbuhin ng iyong buhay kung makakaabot ka doon sa iyong magandang destinasyon. Huwag na huwag kang papayag na ang puso mo walang lamang salita ng Diyos. Dahil ang pakikipaglaban sa mundong ito ay pakikipaglaban ng mga taong matitibay. At ang sabi, yung matitibay lamang ay yung mga tao na ang puso ay talagang sumasampalataya na si Jesus. Kaya ngayon at nakakatuwa, no? Yung mga nagpapatuloy sa kabila na problema. At ang pinaka-best way na mabantayan ng puso ay ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ako, aminin ko sa inyo, hindi ko kayang umpisahan, humarap sa buong buhay na hindi po ako naglalaan ng kahit isang oras sa presensya ng Diyos. Hindi biro-biro, mga kapatid, ang lagay ng mga panahon ngayon, araw-araw. Talagang hindi natin kakayahaning humarap sa mga hamon ng buhay dahil matindi. Balikan natin yung magkakaibigan. Nakita nila punong-puno ng tao, wala ng paraan para makalapit kay Jesus.
Pero yung puso nila, punong-puno ng pananampalataya. Ang taong punong-puno ng pananampalataya, hindi ng takot, hindi sumusuko yan. Hindi gumigive up yan. Ang dami mo ng problema, nakakakanta ka pa. Ang dami mo na nga, wala ka na nga kapera-pera, ang tamis pa ng ngiti mo. Ang dami mo na nga pinagdadaanan, nakukuha mo pa rin mag-praise the Lord. Hallelujah! Itong mga taong ito yung mga taong talagang magtatagumpay sa sanlibutan ito. Alam nyo, pumanik sila sa bubong at nagbutas sila ng bubong. Hindi nila inintindi kung magagalit yung may-ari o hindi. At ang sabi pa nga ng ibang Bible scholar, ewan ko narinig ko lang to, baka bahay daw ni Peter yon, yung bubong ng bahay na yon, na binutas, at pagkatapos ay binaba nila ang paralitiko nilang kaibigan sa harapan mismo ng Panginoon. At alam nyo, ang sabi ng Panginoon doon, nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Yung palang pananampalataya, spiritual, pero nakikita pala yan. Nakikita pala yan, bagamat yan ay spiritual na bagay. Kaya, meron pong isang pangyayari dito, nang malaman ni Daniel na lumagda na ang hari. Anong lagdayan? Anong batas? Ang sino mang sasamba o susuway sa kanyang kautusan ay papatayin. Nilagdaan na ng hari yung batas na yon. Ang sino mang tatawag sa ibang Diyos, ang sino mang sasamba sa ibang Diyos, kundi sa Diyos ng hari, ay papatayin. Ihuhulog sa leon. Umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas ng bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin, at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Philippians 4:6. 3 beses sa isang araw, ayon sa kanyang nakaugalian. Nagtagumpay ba? Ano nangyari kay Daniel? Natuloy pa rin ba na ihulog siya sa leon? Nagpray naman. Natuloy ba na yung parusa ay binigay sa kanya? Nagpakumbaba naman siya. Kapatid, kahit nagdadasal ka o nagpupuri ka sa Diyos, hindi ibig sabihin hindi pa rin matutuloy yung problema. Pero sa gitna ng problema, sasamahan ka ng Diyos na buhay. Ano nangyari? Sa gitna ng mga leon, hindi makain-kain si Daniel. Ang tingin nila kay Daniel, walang lasa. Hindi masarap. Kung bakit yung leon, gutom na gutom, pero bakit ayaw siyang kagatin? Hindi tayo matatalo ng dyablo at ng anumang problema hanggat nandoon yung ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos na buhay. Handa mong itaya ang buhay. Pwede mo sabihin, mamatay na akong mamatay. Basta ako magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ako susuko sa pananalig ko sa Diyos na buhay. At yung mga ganong tao, ang nakakaranas ng matinding promosyon, pag-angat. Alam niyo ba nangyari? Nung nakita ng hari na si Daniel ay hindi kinakagat ng leon, pinaahon siya at itinaas siya ng hari sa isa sa pinakamataas na opisyal ng makapangyarihang bansa ng mga panahon na yan. May pagkakataon, alam nyo, ang blessing nakapaloob sa isang matinding sitwasyon. Tinitingnan lang ng Panginoon kung talagang makakakita siya ng pananampalataya sa atin. Kung sa kabila ng mga pangyayari, handa mo pa rin pagtiwalaan ang Diyos. At kapag nakakita siya, katulad si Ate Hazel, pwede niya nang sabihin, hindi po ako makakapag-song lead. Naapektuhan ng beauty ko, natalsya ka ng mantika. Sabi ko nga sa kanya, nag-message ako, Ate Hazel, paano na ang kagandahan mo? Natalsya ka ng mantika
Siyempre, haharap ka sa madlang people. Ikaw ay mangunguna sa pagpupuri. Makikita nila yung mukha mo na prito. Tuloy ka pa ba? Tuloy sa Ate Hazel. Nandito siya, tumayo siya. Pinangunahan tayo sa presensya ng Diyos. Kaya naniniwala ko, may matibay na pananalig to si Hazel. Isang araw magugulat na lang tayo na pinagpalang buhay ang meron si Ate Hazel. At nararamdaman ko sa kanya, makakapag-abroad tong batang to eh. Hallelujah. Ini-encourage po namin kayo talaga na discipleship training. Walang ibang paraan para lumago at tumibay sa pananampalataya, kundi intentional. Sasadyain mo lumago. Hindi automatic lumalago ang pananampalataya, tumitibay. Sinasadya yan. Lord, patibayin mo yung faith ko, Lord. Hindi. Ako nga, Lord, palakihin mo yung katawan ko. Palakasin mo. Sasabihin, pumunta ka sa gym. Lord, ayoko, nakakatamad. Ano yun? Paggising ko isang umaga, macho na ako. Oy, macho na. Hindi ganon. Kinaala kung gusto mo, may paraan. Kaya lang pag ayaw, maraming dahilan. Kapag hindi tumibay ang ating pananampalataya, palagi tayong guguluhin ng giants at hindi natin makukuha ang promised land. Pero pag lumalago tayo sa pananampalataya, darating ang time, walang imposible. Ang sasabihin mo, walang imposible sa mga taong sumasampalataya. Tayong lahat ay tumayo.